Hello guys, Zil Mariano and welcome back to my YouTube channel. Malapit na guys no yung December, almost 3 months na lang since last day na ngayon ng September. And syempre maghahanda naman tayo ng ating pang Noche Buena sa Pasko at sa bagong taon. At alam ko guys no na I'm sure na marami sa atin or ilan sa atin is maghahanap na naman ng mauutangan online. So yung tanong guys no, safe ba umutang sa mga OLA? Isa pa guys no sa mga question ng kaibigan ko sa La Union, delikado ba ang OLA? So yan guys yung magiging content natin or magiging topic natin ngayon dito sa ating content. Kaya naman kung interesado ka, please keep on watching. Okay, let's go. So ayun nga guys no, yung magiging topic natin ngayon ay delikado ba talaga ang mga OLA or safe ba talagang umutang sa mga OLA? So ako kasi guys, meron kasi akong share ko lang sa inyo, meron akong isang kaibigan sa La Union na isang supervisor na kung saan nagtanong nga siya sa akin kung ano nga ba yung pwede niyang pagkautangan online kasi nga medyo nagipit nga siya. O imagine nyo guys supervisor pa siya pero nagigipit din siya. Hindi naman kasi guys no lahat ng tao pare-pareho ng bulsa. Dumadating talaga yung point na nagigipit talaga tayo. Okay guys, based lang ito sa aking personal na opinion. Hindi ko alam kung pareho ba tayo ng opinion. Since isa rin ako guys no sa mga na-harass ng mga OLA agent last year, na ngayon is medyo nagiging OLA free na ako. Dahil nga sa mga parang graduate na ako sa lahat ng mga pangharas nila, hindi na ako nagpapa-apekto. Okay, magbibigay lang ako guys ng opinion ko about sa topic natin na delikado ba talaga ang mga OLA. Okay, for me guys no, hindi naman lahat ng mga OLA ay delikado. Meron ding mga OLA guys na legit na talagang nakakatulong financially. Hindi lang guys yun hindi lang nakakatulong financially, kundi mababait din yung kanilang mga agent, madaling pakiusapan. So ano nga ba guys no yung mga OLA na delikado? Yung mga delikado guys na OLA, mostly ito yung mga illegal na OLA na nag-ooperate sa Google Play Store, kung saan ang dami nila doon, nagkalat sila. Tapos lalo na guys sa mga hindi aware na akala natin 180 days yung kanilang longer term payment, pero upon dun sa kanilang application 7 days lang pala sila. Mostly di ba ang dami ng mga nabiktima ng mga fake advertisement ng mga illegal na OLA sa social media. Parang nanghuhook talaga sila ng mga uutang sa kanila dahil ang gaganda ng mga sinasabi nila sa kanilang advertisement. At isa pa guys no sa delikadong gawain ng mga OLA, ito yung nanghaharas sila guys kahit hindi ka pa overdue. Like, 'di ba? Pag dumating kasi guys yung due date mo, naka-experience kasi ako nito last year guys no. Pag dumating yung due date mo, tapos magbibigayan sila ng cut-off time which is 11 AM. Dapat 11 AM ma-settle mo na yung payment mo sa kanila. Dapat mag-reflect na yung bayad mo sa kanila. Imagine mo guys, due date mo pa lang that time. So ayun, pag once na hindi mo nasunod yung 11 AM, mananakot na yan sila sa'yo or magbabanta na yung mga agents sa'yo. Then, magbibigay ulit yan sila ng advance ng isang oras, like 12 PM, dapat talagang ma-settle mo na yung loan mo sa kanila. So, pag once na hindi mo pa na-settle ulit or nasunod yung cut-off time nila ng 12 PM, mas lalala yung mga pambabanta nila sa'yo. Lalo na pag guys no, lalo na pag sumobra ka pa ng ilang oras, tatawagan na nila yung mga contact reference mo. Imagine mo guys, hindi ka pa overdue, tinatawagan na nila yung mga nasa contact reference mo. Hindi lang contact reference guys no, even yung mga nasa contact list mo. And mostly guys no, marami sa atin takot na maharas ng mga agent. Kaya yung ginagawa natin, lalo na kung hindi pa natin kayang mag-settle ng payment dahil wala pa tayong pera on time, yung ginagawa natin guys no is nagda-download tayo ng ibang OLA para maipambayad dun sa OLA na nag-due date na. So parang nagtapal ka lang guys no. Mostly kasi guys no, bawa may mga OLA din kasi guys na bawa nakautang ka sa kanila. Tapos due date mo na. May mga agent na nag-offer na pwede kang umutang sa ganitong company na sisters company nila para maibayad mo din sa kanila. So parang dun pa lang guys no, doon na mag-start yung ating tapal-tapal system. Share ko lang guys no sa inyo
Actually ako last year, halos na 100,000 pa yung cellphone ko sa kakilala ko. Makabayad lang sa mga OLA na nautangan ko nga dahil sa tapat-tapat system at talagang hindi ko na kinaya na mag-download pa ng isang loan apps para makabayad dun sa isang OLA. So, ang ginawa ko is sinangla ko yung cellphone ko para makabayad. Pero hindi pa rin sapat guys, no, kasi kulang na kulang pa din yon sa laki ba naman ng interest ng mga OLA na 7 days lang yung repayment. So, ang ginawa ko guys, may yung ex ko, nagpahanap ako sa kanya mautangan, tapos sa kanya ko lang ipinangalan. So, buti na lang talaga ng time na yun, nakahanap siya, tapos binayad ko yun sa mga OLA. Pero sobrang bigat pa din ng time na yun, halos nalubog na talaga ako sa ganong sistema. Hanggang sa hindi ko na kinaya, tapos super good payer talaga ako last year. Hindi ko sinasabi na hindi ko naman kinakasan kasi talagang pinagsisikapan ko na bayaran lahat ng OLA ko. Pero dumating talaga sa point na hindi ko na talaga kaya kasi sobrang bigat na, lalo yung mga interest nila guys na sobrang lalaki. So yung ginawa ko guys, nagtry ako na makiusap sa mga agent pero hindi sila pumayag. At doon na nga nag-start yung mga pang-harass. Kaya yung ginawa ko guys, talagang nag-deactivate ako ng Facebook, nag-lock profile ako. Nag-lock profile muna ako guys, no, kasi nahanap talaga ng mga agent yung Facebook ko. 3 Facebook account ko guys nahanap ng mga agent. At nag-chat talaga sila doon. So yung ginawa ko guys, nag-change ako ng name. Tapos, nung hindi ko pa talaga kinaya, nung time na yun, nag-deactivate na ako ng almost 1 buwan. Even guys sa cellphone ko tumatawag talaga sila, talagang tad ako ng mga text, tad ako ng mga tawag. So ang ginawa ko talaga guys, no, kasi sobrang depressed ako nung time na yon. Ang ginawa ko guys, nag turn off SIM ako since naka wifi naman kami. So ayun, habang nangyayari sa akin yung ganong harassment guys, no, nanonood din ako ng nagbabasa ako sa mga group sa Facebook na mga victim ng OLA, tapos nagbabasa ako sa mga advice ni Madam Kikay, nanood din ako sa mga YouTube ng mga nag-advise din about nga sa mga OLA victim. So isa din talaga ako sa mga nakaranas ng mga harassment ng mga OLA. And kwento ko pala sa inyo guys, no, last year muntik ko na din maibenta yung refrigerator ko para lang makabayad sa OLA. Buti napigilan ko yung sarili ko kasi parang naisip ko nung time na yun, parang hindi naman na yata tama yung ginagawa ko kasi ang laki ng interest nila, parang ang laki na din naman ng kinita nila sa akin. Halos nalubog na din yung tindahan ko nung time na yon. Halos wala din ako nakakapagbili sa grocery para may benta ko sa tindahan ko, makapagbalagay ng stock sa tindahan ko. So yung time talaga na yun, sobrang depressed ako. At yun yung reason kung bakit guys, no, delikado talaga yung mga OLA. Yung pino-point out ko dito guys, no, yung mga OLA na illegal na nag-ooperate sa Google Play Store. Yung mga OLA guys na 7 days lang yung kanyang repayment, yung mga OLA na 14 days yung repayment, sobrang laki ng interest. Like, halimbawa, sa 3,500 na utang mo, ang ikakaltas na dun nila guys na is almost 1,200 at ang ma-receive mo lang is 2,200, mga ganyan. Diba? Imagine mo ganun kalaki yung kinikita na nila sa'yo in just 7 days. Talagang dyan pa lang guys, no, malulubog ka talaga sa utang. So, isa guys, no, sa mga reason kung bakit delikado yung mga OLA. Dahil guys, no, pag once kasi na hindi ka nga nakabayad sa kanila, it's either ang dami mga receive na mga text nila na mga pananakot, nakakasuhan ka ng ganito, kakasuhan ka ng ganun. At halos nung iba pa nga guys, no, na OLA, nagpapadala ng punerarya, nagpapadala ng ambulance, nagpapadala ng fire truck, at kung ano yung pinapadala nila dun sa mga client nila na hindi nakapagbayad sa kanila dahil lang na-overdue sila ng 1 day. So, paano mo ba mababayar yung isang OLA na nang-harass sa'yo? Like, tinry mo naman makiusap na ganito, nagipit ka pa, babayar mo sa ganito. Pero ang ginawa, ang ending, hinaras ka, tinakot, pinagbantaan, babayaran mo pa ba yung ganong OLA na pinagbandaan ka na, tinawagan na yung mga contact reference mo? Even guys, sa mga contact list mo, pinahiya ka sa Facebook, pinahiya ka sa mga group, gumawa pa ng group chat para ipahiya ka doon ng mga OLA agents. So, ito yung point, babayaran mo pa ba yung ganong OLA na pinahiya ka na? Well, hindi natin deserve na mapahiya ng ganon. Kasi kahit sabi natin na kung kahit naman, sino namang tangang tao, diba? Sino yung tangang tao na ipapahiya yung sarili niya sa mga OLA, na hayaan niya lang yung sarili niya na magpaharas sa mga OLA. Like, di ba? Nanggigigil talaga ako guys, no, sa mga ganung gawain ng agent. Nakala mo tatakasan mo sila, samantalang hawak naman na nila yung information mo, samantalang ikaw, hindi mo alam kung
ano yung information nila, kung sino yung nangaharas sa'yo. Sila hawak na yung buong information mo. Tapos, ganun pa yung gagawin na haharasin kanila na akala mo hindi mo sila babayaran. So, sino ba namang gaganahan na magbayad sa ganung OLA na hinaras ka na? Kahit nakiusap ka naman, nag-reach out ka naman sa kanila. For me guys hindi naman lahat ng mga OLA ay delikado. Meron ding mga OLA guys na okay, mababait yung kalang mga agent, nakakatulong din sila financially, sobrang baba ng interest, at madaling mapakiusapan yung mga agent. Kagaya guys ni Bill is na talagang gamit na gamit ko siya ngayon at tumataas yung credit limit ko sa kanya. At talagang inaalagaan ko si Billis kasi guys sobrang madaling mapakiusapan yung mga agent ni Billis. Hindi sila nanghaharas kasi sobrang babait nga nila. Tapos ilang beses na din nga akong na-delay. At ayun, wala akong na-receive na mga pananakot, pambabanta unlike sa mga illegal na OLA na 7 days na nga lang yung repayment term nila, nangaharas pa sila kahit hindi ka pa overdue. Isa pa guys sa mga mababait yung mga agent for me ito ay based lang naman sa aking experience. Itong si Tala guys na okay din naman so far kasi mababait din naman yung mga agent ni Tala. Ilang beses din akong na-delay ng payment kay Tala. Yung nag-interest lang siya guys, one time interest lang siya, hindi kagaya ng ibang mga OLA, illegal na OLA na everyday may interest kapag overdue ka. Itong si Tala guys, one time interest lang siya, so far nabayaran ko naman siya, at hanggang ngayon guys, gamit na gamit ko din si Tala. So, hindi naman guys, hindi naman lahat ng mga OLA ay delikado. Ito lang guys yung advice ko sa inyo wag kayong basta-bastang nagda-download ng mga OLA, lalo na kung hindi ka pa aware sa OLA na dina-download mo. Make it sure na i-research mo muna yung OLA na dina-download mo sa YouTube. Manood ka guys panoorin mo yung kung legit ba itong OLA na dina-download mo para maging aware ka, kasi mostly pag hindi ka pa aware tapos na download mo siya, nakapag-apply ka na, then pumasok na yung loan mo sa kanila, dyan guys mag-start yung kalbaryo mo kasi di ka pa aware nga ng 7 days. Kaya dapat talagang i-research mo muna yung OLA na dina-download mo. So yun lang guys yung ating topic ngayon, at sana meron kayong natutunan sa pinag-usapan natin. Sana nakatulong ako guys sa mga kagaya ko na victim, na kahit paano napagaan ko yung kalooban nyo. Kaya naman kung meron kang natutunan sa ating topic ngayon, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!